Ating tanong ngayon, meron ka bang lakas ng loob para harapin yung malaking kapighatian na parating? Ha? Yun ang Anong masasabi mo dyan, mahal na elder? Meron ka bang lakas ng loob para harapin ang malaking kapighatian na parating? Maraming salamat, Sister Deborah. Sa ating paglilingkod sa bugtong at buhay na Diyos, mahalaga yung mayroon kang lakas ng loob, at hindi lang lakas ng loob, kundi tapang din. Kailangan mayroon kang lakas ng loob at tapang na harapin yung mga pagsubok na daranasin na mga naglilingkod sa bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Katulad ng nangyari sa ating Panginoon Jesucristo na lahat ng pagsubok at hirap, pasakit, dinaanan niya para sa ating, para sa ikaliligtas ng lahat ng mga tao. Kaya mahalaga yon, dapat ay manatili tayong matatag at harapin natin yung mga pagsubok. Ano man ang pagsubok na dumating, mga kapatid, ay patibayin natin yung ating pananampalataya, palakasin natin yung ating katawan, palakasin natin yung ating spiritual na pananampalataya sa bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Kasi nga, sabi sa banal na kasulatan, mahina ang laman. Handa ang espiritu, pero mahina ang laman. Kaya yung ating laman, palakasin natin ito. Palakasin natin yung ating banal na espiritu sa magitan ng pagbabasa ng mga banal na kasulatan at pag-aaral ng salita ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Maraming salamat po, mahal na Elder Joseph Afonte. At binabati ko rin yan, binabati ko rin ang nanay sa Laguna, Nanay Bibiuna. Welcome po, welcome sa Pastor Live, Pastor Live, Nanay Bibiuna. At dito naman, nagbati ang ating mahal na elder sa Pagadian, Daniel Lorisco. Magandang gabi po sa lahat ng mga kapatiran. Magandang gabi po. Magandang gabi po, Elder Daniel Lorisco. Magandang gabi po, mahal Cherry at mga kapatid. Magandang gabi po dyan, Nanay Bibiuna. At sana'y nasa mabuti po kayong kalagayan. At ano ba ang masasabi mo, mahal na Pastor Carlito? Nung panahon ba na sila Pedro? Kasi ano ba ang ibig sabihin ng tapang sa iyo? Sabi ko nga may tapang ka bang harapin ang malaking kapighatian na parating ngayong huling kapanahunan? Opo. Dahil yun ang kuha natin eh. Kasi ang magsamba ng araw ng Sabat, alam na natin na uusigin. Kaya kailangan tayo may tapang tayo at panindigan. Pero maniniwala ka ba sa akin, ang panahon na wala pang banal na espiritu ay natakot si Pedro? Opo. So kung sa ating sarili lang, Mahal Elder Joseph, Pastor Mans, Pastor Calyora, kung sa ating lang, hindi natin masasabi na matapang tayo, no? Kasi nung wala pang banal na espiritu, anong ginawa ni Pedro sa ating bugtong at buhay na Diyos? Di ba? Anong masasabi mo? Ibigay ko rin yung ano masasabi mo, Pastor Mans? Purihin ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos pa Jesucristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. So masabi ko, mga kapatid, yung mga apostoles ng bugtong at buhay na Diyos sa panahon na hindi pa nila natanggap yung banal na espiritu galing sa bugtong at buhay na Diyos, wala silang kakayahan, mga kapatid. Wala silang tapang. Takot sila lahat. Diba? So, yan ang ginawa ng bugtong at buhay na Diyos. Ibinigay yung unang ulan. Kasi, importante yon, mga kapatid. Pag wala yung unang ulan na tanggap sa mga apostoles ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos pa Kristo, hindi yon hindi sila makasurvive, wala silang tapang at hindi nila magawa yung inuutos ng bugtong at buhay na ipangaral nila yung kaharian ng bugtong at buhay na Diyos. So, pag binigay na yon ng bugtong at buhay sa yung unang ulan na natanggap ng mga apostoles ng bugtong at buhay na Diyos, so nagawa nila yung inuutos ng bugtong at buhay sa kanila na ipatuloy nila ang gawain patungkol sa kaharian ng bugtong at buhay na Diyos, pagbautismo sa ibang-ibang lugar na maraming tumanggap sa banal na bautismo kahit wala na yung bugtong at buhay na Diyos, pabalik na sa langit ng mga langit, di ba? So, tapos sila natanggap yung unang ulan, Sister Deborah, maraming nabautismuhan sila. Marami. Araw-araw, maraming nabautismuhan. 3,000. Maraming tumanggap sa banal na bautismo
galing sa bugtong at buhay na Diyos kasi yung espiritu na ibinigay ng bugtong at buhay sa unang ulan, ibinigay sa mga apostoles ng bugtong at buhay, yun ang hihipo, mga kapatid, sa puso ng mga tao na tanggapin nila yung katotohanan, yung banal na espiritu, yung banal na bautismo sa bugtong at buhay na Diyos para sila yung mga tao na tumanggap sa magandang balita patungkol sa kaharian ng bugtong at buhay. Kasi kaharian yung mensahe na itinuro ng bugtong at buhay sa mga apostoles bago siya aalis. Yan, Sister Deborah. Okay? Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Maraming salamat, mahal na Pastor Mans. Bigyan ko lang kayo konting background. Nung nawala ang ating bugtong at buhay na Diyos, at yung muling pagkabuhay niya sa ikatatlong araw, ay hindi pa maniwala sa kanya yung mga disipulo niya. Kaya sabi ng bugtong at buhay na Diyos, kung ano yung nandyan, pakainin niyo ako para maniwala. Kasi akala nila, multo ang bugtong at buhay na Diyos. Kaya kumain siya ng isda. Yan ang totoo. Kung sa Bisaya, pag isugba nga isda. Kasi nga, ayaw maniwala ng mga apostoles. Disipulo pa sila nung panahon na hindi pa sila nakatanggap ng unang ulan. Ng mga disipulo na muling nabuhay ang bugtong at buhay na Diyos. Kahit ngayon si Tomas ay ayaw niyang maniwala hanggat hindi niya nakikita yung butas sa kamay. So, ano sabi ng bugtong at buhay na Diyos? Isa lang yun sa mga pruweba na hindi talaga ghost o hindi talaga multo o espiritu ang bugtong at buhay na Diyos. Na muli talaga siyang nabuhay. So, kung ano yung nandyan, kinain niya. Pero hindi ibig sabihin na sundin mo rin yun. Yun kasi is patunay lang yun na muling nabuhay ang ating bugtong at buhay na Diyos. So, after nyan, sa loob ng 40 araw, 40 days, kasama niya ulit ang mga disipulo niya, mga minamahal ko mga pastor, at nagturo siya patungkol sa kaharian. Tinuruan niya, then after ng 40 days, umakyat na ang bugtong at buhay na Diyos. Pag akyat niya, after 10 days, yun na ang araw ng Pentecost. Alam nyo ba na mayroong mga iba't ibang ugali yung mga apostoles? Alam nyo bakit? Kasi si Santiago at si Juan, naalala nyo, nag-request sila sa bugtong at buhay na Diyos na yung mama niya, si Salome, na paupuin mo yung anak ko sa kaliwa, yung isa naman sa kanan. So may mga problema sa ugali. Pero alam nyo ba, nung panahon ng Day of Pentecost, yung unang pagbuhos ng unang ulan ay nagmi-meeting ang mga apostoles ng panahon na yun? So, ano bang nangyari? Magbasa tayo ng bersikulo para hindi tayo kapitulo bersikulo laway dito. Ang ating power verse, mababasa po natin yan sa Gawa chapter 4 verse 1 to 13. So, nung nakita po ng mga Jewish leaders, mga Saduceo, Pariseo, Saduceo, at ng mga scribes, ang tapang po ni Pedro at Juan sa Gawa 4:13. Pakibasa nga, mahal na Elder Joseph. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Gawa 4, verse 13. Nang makita nga nila ang katapangan ni Pedro at ni Juan, at pagkatalastas na sila'y mga taong walang pinag-aralan at mga mangmang, ay nangagtaka sila at nangapagkilala nila na sila'y nangakasama ni Jesus. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So, ano ba yung dito? Ano ba yung status dito? Nakatanggap na ba sila ng unang ulan o wala pa? Nakatanggap na. Anong masasabi mo dyan, mahal Elder? Nakatanggap na ba sila? Nakatanggap na sila, mga kapatid. Kasi nga, iniisip ng mga nakikinig na sila yung mga mangmang at walang pinag-aralan. Pero nung time na iyon, nalaman nila bakit na marunong na magmensahe itong dalawa, si Pedro at saka si Juan. Kaya masasabi natin na ito yung unang yung ambon para sa mga apostoles. So maraming salamat at sa ating mahal na Pastor Carlito naman. So natanggap na nila ang unang ulan. So dito natin makikita, mahal na Pastor, ay not too long ago, hindi sa matagal na panahon, ay naalala nyo, dininay pa ni Pedro ang ating bugtong at buhay na Diyos. Opo. Anong sabi niya? Dahil nakita ng mga tao, nakasakasama si Pedro ng ating bugtong at buhay na Diyos. Anong sinabi ni Pedro? Dininay niya, hindi lang isang beses. Tatlo. Hindi lang dalawa, kundi tatlo. That's why, nung muling pagkabuhay ng bugtong at buhay na Diyos, tinanong niya si Pedro, di ba? Pedro, mahal mo ba ako?
Di ba? Ilang beses ba niyang tinanong si Pedro? 3. Alam niyo ba kung bakit 3 beses din niyang tinanong si Pedro? Kasi para ma-restore yung posisyon ni Pedro sa pagiging apostoles. Para bumalik yung pagiging apostoles ni Pedro. Kasi nga, nadala ng kahihiyan. Nahiya na si Pedro. Nahiya na si Pedro dahil sa ginawa niya sa bugtong at buhay na Diyos. Sobrang tapang ni Pedro pero tinanggi niya ang bugtong at buhay na Diyos. Ganun talaga. Sabihin man natin na ngayon matapang tayo. Ang tapang sa atin, ang tapang sa atin ay nanununtok agad. Pero alam nyo ba ang tapang ng bugtong at buhay na Diyos? Iba. Ano ang tapang ng bugtong at buhay na Diyos? Mahal na Pastor Carlito, ibigay ko sa iyo. Ang tapang ng bugtong at buhay na Diyos, yung tapang mo nga ibanggit mo ang katotohanan. Ipakilala mo siya sa mga tao. Ayon sa Mateo 24:14, ipangaral mo sa buong mundo. Alam mo yung tapang, tama yan siya. Yung nagawa mo yung mga bagay na hindi mo nagawa. Opo. 'Di ba? Kagaya ni Pedro at ni Juan, after nilang makatanggap ng unang ulan, ay matapang na. Nabigla yung mga leader doon sa Israel. Sabi niya, mga mangmang to, walang pinag-aralan. So, makikita po natin, mga minamahal ko mga kapatid, kailan ba nila natanggap ang banal na espiritu? Anong chapter ba ito ng Gawa? Basahin muna natin, Gawa chapter 2. Gawa, kapitulo 2, versikulo 4. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Gawa chapter 2 verse 4. At silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo at nangagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob ng Espiritu na kanilang salitain. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Gusto ko lang i-clarify ito, no? Kasi maraming nag-speaking of tongues ngayon. Alam mo yun? Hindi naman tayo magbanggit sa ating mga mahal na mga kapatid sa ibang mga denominasyon. Pero alam mo yung bla ay hindi yun speaking of tongues. Ipaintindi po namin yung speaking of tongues. Yung speaking of tongues, ganito po yan. Pag meron ng Holy Spirit, example, Bisaya ako, tapos ikaw English. Si Pastor Carlito at si Pastor Man sa English, kahit nagbisaya ako sa kanila, mga minamahal ko mga kapatid, pagdating ng mensahe sa kanila ay English na. Yun ang speaking of tongues. Maiintindihan mo ano ang sinasabi ng tao. Hindi yung nag-Hebrew dyan, tapos hindi mo maintindihan. Ang speaking of tongues, Bisaya ako, tapos Hudyo yung binigyan ko ng mensahe. Pagdating ng mensahe sa iyo, Hudyo na. Ganun ang speaking of tongues. Ganun ang speaking of tongues. So, ilan ba ang nakatanggap doon, Pastor Man, sa unang ulan? Doon sa room of chamber. Ilan sila doon? Kasi nag-meeting sila nung time na yun. Ilang tao ba yung nakatanggap doon? Sa tingin ko, parang sa 120. 120 believers. Pero, yung banal na kasulatan, naka-highlight lang sa mga apostoles. Kasi sila yung nakasama ng bugtong at buhay na Diyos. Pero may tanong ako sa inyo. Ang nakatanggap ba dito, puro lang ba lalaki? Pakisagot, Pakisagot, Pastor Carlito. Hindi lang kay lalaki lang. Ayon sa Joel 2:4, 27-28, ang banal na espiritu binigay sa mga lalaki at sa babae. Kaya nga, hindi lang lalaki ang binigyan ng bugtong at buhay na Diyos sa banal na espiritu. Lalaki at saka babae. Maraming salamat, mahal na Pastor Carlito. Ano masasabi mo, Pastor Mans? Na nasa huling kapanahunan na ba huling kapanahunan na tayo? Ano ba tong bugtong at buhay na Diyos? Ano ba to siya? Mamimili lang ba siya ng lalaki para magdala ng kanyang salita? Ano masasabi mo? Hindi po. Para sa akin, hindi po lalaki lang. Kasi lalaki at babae, ang bugtong at buhay na Diyos yun ang gawa ng tao. Lalaki at babae, di ba? Hindi lalaki lang. So, sa banal na kasulatan, sa sinabi ni Pastor Carlito Calyora sa Joel, hindi lang po lalaking nakatanggap ng banal na espiritu, pati babae. Di ba? So, ibig sabihin po, sa pagbuhos ng pangalawang ulan, lahat ng mga nanampalataya sa bugtong at buhay na Diyos ng mga Disciples ni Cristo na pinakamakapangyarihan sa lahat ay makatanggap ng banal na espiritu. Kasi yun ang hinintay natin. Kasi tapos na yun, ibinuhos yung unang ulan. Sabi ni Sister Chiri kaganina, sa umpisa pa lang natin,
Yung pagbuhos sa unang ulan, pagtanim yon. Pagbuhos ng pangalawang ulan, pag-harvest. So, nangdoon na tayo sa pinakadulo, mga kapatid. Harvest na yon. Harvest, di ba? Bakit? Kasi ibinuhos yung pangalawang ulan sa bugtong at buhay na Diyos na sa huling panahon para ma-harvest, sa Tagalog yon. Para ma-harvest yung anihin yung mga kaluluwa, yung lahat ng mga tao na pinili ng bugtong at buhay na Diyos, sinirang ng bugtong at buhay na Diyos para sa kanyang kaharian. So, kailangan natin yon. So, na pag-usapan natin kaganina, Sister Chire, na yung mga tao na kahit mga apostolis ng bugtong at buhay na Diyos, habang hindi pa nila natanggap yung unang ulan, wala silang kakayahan, mga kapatid. Kahit apostolis sila, kasama nila ang bugtong at buhay na Diyos kahit saan. Kasama ang mga apostoles, di ba? Mga tinunan ng bugtong at buhay na Diyos. Pero hindi nila kaya, mga kapatid, hanggang hindi nila natanggap yung unang ulan. Tayo ngayon, mga kapatid, hanggang hindi natin matanggap yung pangalawang ulan, pero huling ulan. Pero sabi ni Pastor Lahi, bago ang malakas na ulan, mayroong ambon. So, anong yung ambon, mga kapatid, ipaliwanag ko ito kasi naintindihan natin to sa tulong at gabay ng bugtong at buhay na Diyos. Yung makita natin ang ambon, mga kapatid, yung ambon, mga kapatid, sa ibig sabihin yon, pasiuna, down payment. Diba? Down payment yon. So, ibig sabihin, mayroon ng down payment ng banal na espiritu galing sa bugtong at buhay na Diyos na nagabay sa kaniyang mga hinirang na tao na ginagamit ng bugtong at buhay na Diyos para maipangaral ang kaharian sa buong sanlibutan ito at yung espiritu na ibinigay na down payment ng bugtong at buhay na Diyos, yun ang ihihipo sa mga tao na tumanggap sa katotohanan patungkol sa kaharian ng bugtong at buhay na Diyos. At ako po ay nagsabi na mayroong ambon. Bakit? Kasi yung si Filipe, mga kapatid, na nakatanggap ng banal na espiritu na nagbautismo sa isang taong eunuko na binautismuhan ni Filipe, isinugo si Filipe ng espiritu, sabi ng buhat 8, na Filipe, puntahan mo yung tao. Mayroong tao diyang nagbabasa ng kasulatan, hindi niya naintindihan. So pinuntahan ni Filipe yung tao. Pag nag-usap si Filipe at yung eunuko, mga kapatid, sabi ng eunuko, Filipe, mayroong tubig, bautismuhan mo ako. So, ibig sabihin, mga kapatid, yung tao na mayroong gabay ng espiritu ng bugtong at buhay na Diyos, nakatanggap ng unang ulan, si Filipe, ay yung tao na kausap ni Filipe na nakatanggap sa unang ulan, yung tao ang nag-request sa kaniya na bautismuhan ko mayroong tubig. So, ibig sabihin ngayon, sa atin ngayon, so, ibig sabihin, mga kapatid, na masabi ko na mayroon ng ambon na ibinigay ng bugtong at buhay na Diyos sa kaniyang mga tao na ginagamit sa kaharian, na bakit nagsabi ko na mayroong ambon? Kasi, mga kapatid, ngayon, nangyari sa kaharian ng bugtong at buhay, maraming tao nag-request magpabautismo. Yun ang masabi ko, Sister Deborah. Amen. Maraming salamat sa ating Vice President, Pastor Amancio Buntilaw. At speaking, sinabi ni Pastor Mans, down payment. May naalala na akong bersikulo. Basta pakibasa nga, mahal na elder, yung Efeso 4:30. Efeso 4:30. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Efeso 4:30. At huwag ninyong paghintayin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa Kaniya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Ayun yung supporting verse natin sa sinabi ng ating mahal na Pastor Mans. Yun yung down payment. So, pag pinapatuloy mo yan, sa anong paraan na hindi mo pinalungkot ang banal na espiritu, ipatuloy mong pagbasa 31, mahal na Elder Joseph. Sa 31, ang lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit at kadaldalan at panglilibak ay mga alis nawa sa inyo, pati ang lahat ng masasamang akala. Yon. Para hindi malungkot ang banal na espiritu,
Anong sabi ng 31? Iwan mo lahat, alisin mo lahat ng inggit, sungit, ngit-ngit, at mga maling akala, mahal na Elder Joseph. Anong masasabi mo sa bersikulo na nabasa mo? Yun nga, dahil nga, tayo ay yun, tinataka na ng bugtong at buhay na Diyos, tayo ay nabigyan na ng ambon. Dapat dapat mga kapatid, ay wala na sa ating puso yung sakit na PGH. Mabuti pa yung ospital na PGH sa Maynila. Yung ospital, hindi sister, yung brother pastor, yung PGH sa Maynila nagpapagaling ng sakit. Pero yung sakit na PGH, pag wala kang espiritu sa iyong puso, mahirap tanggalin. Ano ba yung PGH? Kanina pang tinatanong ni sister. Sister Deborah, yung pastor, yung sakit na PGH, puot, galit at hinanakit. May natutunan ako kay Elder Joseph ngayon. Okay, alisin na natin ang PGH, hindi yung hospital ng Maynila. Nagpapagaling yun na sakit, yung hospital ng Maynila na PGH. Pero yung sakit na PGH sa ating puso, ay pag nabuhusan ka na ng paunang ulan, ng ambon, ng bugtong at buhay na Diyos, wala na. So, anong solusyon yan? Ipagpatuloy mo sa 32, ang mahal na Elder Joseph. Ano ang solusyon? Solusyon, 32. Ito ang solusyon, mga kapatid. Sa Efeso chapter 4, verse 32, purihin ang bugtong at buhay na Diyos. At magandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin at magpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Anong masasabi mo dyan, mahal na Pastor Carlito? Magpatawaran. Magpatawaran. Kaya nga sa atin ngayon, wala na natin yung mga inggit. Patuloy tayo sa gawain nga mayroong pag-ibig ng bukod ba ni Diyos. Para yung kasulat na yan, lahat, kung natanggap mo ang ambon, lahat ng ugali na yan, iiwan mo lahat. Yung mag-iwan yan, Pastor, yung Espiritu. Ang bugtong at ba ni Diyos, Iwanan mo, o di kay ikaw ang iwan ng banal na Espiritu. Hindi. Pili ka lang. Di ang iyong ugali. Hindi. Kasulat dyan. Dalawa nga lang pilian natin yan, mahal na Pastor. Iwanan mo yung mga pangit na ugali or ikaw ang iwan ng banal na Espiritu? Pagpatuloy mo yung... Ipatuloy. Kaya, dalawa lang yung Dalawa. option dyan. Di ang, kung nandyan ang ambon, kasi yung mga ugali nga hindi tanggap na bugdot mo ni Diyos, masama, yun ang iiwan mo. Kasi kung hindi mo iwan yun, Kung hindi mo iiwan, ikaw ang iiwan ng banal na ikaw Espiritu. ang iwanan na bugdot mo ni Diyos. Ha? Mahirap yan, sister, pag ikaw iniwan ng banal na Wala Espiritu. nang direksyon ng buhay mo. Wala na. Wala. Ang mananatili na lang sa iyong puso ay yung espiritu ni Satanas. Totoo Kasi yan. Totoo yan. nananahan pa rin yung galit sa iyong puso, yung inggit, yung hinanakit. Yung PGH? PGH. Puot, galit, hinanakit. Maganda pa ang PGH. Magaling ng mga Ay, karamdaman. mas magaling pa pumunta ka ng PGH at libre magpagamot doon. Kahit anong karamdaman mo. Pero yung karamdaman na PGH, mahirap pagalingin yan. Sa puso. Pag wala ang bugtong at buhay na Diyos sa iyong puso. Tama yun, amen. Batiin ko muna ditong bumabati sa atin, no? Sabi ni Sister Erma Hinita, alisin po natin ang galit sa ating puso. Amen. Brother Kenneth Tambobong, welcome sa Pastor Lahi Live. Jingski Gotwal, welcome sa Pastor Lahi Live. So, ano bang nakakatulong kay Pedro at kay Juan para maipakita po yung tapang? Tingnan muna natin ang mga ilang bagay na wala kay Pedro at Juan, pero nakipaglaban pa rin sila sa tulong at gabay ng bugtong at buhay. Una, mga minamahal kong mga kapatid, wala silang pera. Diba? So, wala silang rason na maging tapang-tapangan sila dahil wala naman silang pera. Diba? Ikaw, pag wala ka pera, punta ka ng iligan, diba? Ingat-ingat ka. Baka makasagi ka ng kamatis doon. Hindi mo mabayaran. So, si Peter and John, hindi sila mayaman. Bago nila pinagaling yung lumpo na pulubi, humingi sa kanila papasok sila sa templo. Meron doon pulubi sa gilid ng templo, nangihingi. Anong sabi ni Pedro? Basahin natin sa Gawa, chapter 3, verse 6.
Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Gawa chapter 3 verse 6. Datapwat sinabi ni Pedro, pilak at ginto ay wala ako. Datapwat ang nasa akin ay siya kong ibibigay sa iyo sa pangalan ni Hesukristo ng taga Nazaret. Lumakad ka. Yun pala, Mahal Elder Joseph. Dapat kung ano ibinigay sa'yo ng bugtong at buhay na Diyos, yun ang gamitin mo. Di ba? Hindi yung, wala nga pera kasi nangihingi yung pulubi eh. So, mas ang binigay ni Pedro ay mas higit pa sa pera. Mas mahigit pa sa plata at sa kabulawan. Ano sinabi niya? Sa pangalan ng bugtong at buhay na Diyos, tumayo ka at lumakad ka? Higit pa yun. So, the same sa panahon ni Moses. Inutusan siya ng bugtong at buhay na Diyos. Ano bang bitbit ni Moses? Pastor Mans? Tungkod. Diba? So, yun lang yung bitbit niya. Pero, sa ginamit ng bugtong at buhay na Diyos na tungkod, nahati ang dagat. Dito mga kapatid, nung panahon na natanggap nila yung unang ulan, walang pera to kasi nga, mahirap nga. Walang pera si Pedro at saka si Juan. May humingi na pulubi doon, pahingi ng pera. Ay, wala siyang maibigay. Anong binigay niya? Milagro, na galing sa bugtong at buhay na Diyos. Mahirap kaya mamuhay nung unang panahon. Example, ngayon, magiging matapang ka kaya kung wala kang pera? Magiging confidence ka ba kung wala kang pera? Magtapang-tapang ka, makasagi ka ng mamahaling gamit. So, ibig sabihin, yung tapang po natin ay hindi po nakabase sa kung may pera tayo o wala. Kundi, nakabase sa ating bugtong at buhay na Diyos. So, pangalawa, anong wala sa kanila? Freedom. Wala silang kalayaan. Bakit? Nakikita ni Pedro at saka ni Juan na wala po silang kalayaan, mga kapatid. Mababasa po natin yan sa Gawa, chapter 4, verse 3. Purihin ang bugtong at buhay ng Diyos. Gawa chapter 4 verse 3. At sila'y kanilang sinunggaban at kanilang binilanggo hanggang sa kinabukasan sapagkat noon nga'y gabi na. So, anong wala sa kanila? Una, pera. Pangalawa, wala silang kalayaan. Dahil ba nakulong sila? Tinigil na ba nila? Discourage na ba sila? Wala. Discourage na ba sila? Ano ba? Bigyan ko muna kayo ng, bago ko ibigay sa ating mga mahal na pastor, bigyan ko kayo ng konting background. Ito si Pedro at saka si Juan, pumasok sila sa templo hapon na. So paglabas nila, si Pedro at saka si Juan, inaresto sila mga kapatid. Alam nyo bakit? Dahil nagtuturo sila patungkol sa ating bugtong at buhay na Diyos, na namatay ang bugtong at buhay na Diyos at muling nabuhay at nagpagaling siya ng lumpo. So anong nangyari? Dahil gabi na, ang opisina hanggang alas 5 lang. So anong ginawa ng Sanhedrin? Yung Sanhedrin, compose yan sila ng Sadducees, Pariseo, Escriba, mga elder at saka mga pare. Dahil gabi na, nilagay muna sila sa kulungan. So, after ba noon, mga minamahal kong mga pastor, after ba noon na nakalaya sila kinabukasan, ay tumigil na ba sila sa pangangaral? Ano sabi mo, Pastor Carlito? Purihin natin ang bugtong mo ni Diyos. Hindi sila tumigil sa pagpangaral sa kariyan bugtong mo ni Diyos. Kahit doon sila sa kulungan, nangaral sila. Kaya nga, masaya ang bugtong mo ni Diyos kahit nakulong sila, nangaral sila at nakinig yung mga gwardya. Kaya nga pinalabas si Pedro kahit nakakandado. Dahil hindi sila tumigil kahit nandoon sila sa kulungan, lalo na sila nakalabas. Pinatuloy nila ang kariyan bugtong mo ni Diyos. Amen. May katanungan ako, nung panahon ng pandemic ba, napigilan ba kayo ng pandemic sa pag-mission? Wala. Ano masasabi nyo, Pastor? Hindi. Bigyan sila ng idea nung pandemic, anong ginawa nyo sa mga checkpoint. Ibigay ko sa inyo ang pagkakataon. Purihin natin ang bugtong mo ni Diyos. Sa aking experience, kasi nagbigay si Pastor Mans ng kuwan sa amin, yung missionary ID at saka at saka yung missionary sa Matag Branch, mission order. Yun lang ang pinakita namin yung ID. Kaya nga, ano ba ang gagawin nyo doon? Sinabi ko sa vaccine, Inko, ma'am, may gagawin kami doon kasi mga pastor kami.
Sige. Para sa Panginoon yun eh. Sige, patuloy kayo. Yun ang experience ko. Walang nakaharang. Okay, maraming salamat, Pastor Carlito. Ikaw naman, Pastor Mans. Balita ko, marami kang experience ng pandemic. Kahit na ganito yan pala, yung nangyari pala sa mga apostoles, nangyari pala sa inyo din. Alam niyo bakit? Pera, wala kayo. Yung kalayaan, panahon ng pandemic, wala din sila, mahal na Elder Joseph. Wala, hindi makalabas yung mga tao ng pandemic. Pero kasi grabe lockdown sila. nga. Oo. Labas-pasok sila. Yung Oo. checkpoint. Kaya natin magkwento si Pastor Mans. So, maraming salamat, Sister Cherry, Deborah Israel, at magandang gabi sa lahat. So, ito mga kapatid, kasi nangyari ito sa mga apostoles. Diba? Sabi ni Sister Cherry, walang pira, walang kalayaan. So, sa atin, nangyari noong pandemic. So, mga kapatid, tinawagan ko si Pastor Lahi. Sabi ko kay Pastor Lahi, Pastor, ano bang gagawin natin ito? Anong nangyari sa sanlibutan na hindi na tayo palabasin sa bahay natin. Sabi ni Pastor Lahi, wag lang kayong mag-alala, Pastor Mans, kasi mahaba lang to. Tapos sabi niya, ikaw anong gawin natin, Pastor? Pag wala tayong vaccine, hindi tayo kalabas. Hindi tayo kuhanin sa mga padaanin sa mga checkpoint. Sabi ni Pastor Lahi, magawa ako, Pastor Mans, ng vaccination exemption letter. So, pag ginawa ni Pastor Lahi na yun, mga kapatid, hawak natin sa lahat ng mga kingdom citizen dito sa Mindanao at sa ibang lugar naman. So, sa mga missionary natin, tama yung sinabi ni Pastor Carlito Calyora na mayroon tayong tinawag na missionary ID. Sabi ko ni Pastor, bakit sobrang laki ito, Pastor? Sabi ni kasi malaki, mga kapatid. Yan, malaki. Kuha nito, nakakwintas. Kalahating bond paper. Oh, tapos, sabi ni Pastor Lahi, magtanong ka, Pastor, bakit malaki yon? Sabi ko, tama, Pastor, siya. Nilaki yun nilaki ko yun, Pastor Mans, para layo pa kayo. Nakita na ng pulis. Para makita na yung pulis. Ito, malaki. Ito mga kapatid. Sobrang laki yun. Ng bond paper. Sobrang laki. So, kinintas namin yun. Yan. Sobrang laki. So, pagtingin ng pulis, mga kapatid, sa checkpoint, nagsabi, missionary, nakalagay dyan, missionary, kingdom missionary. Mayroon bang missionary na nakakulong sa bahay? Wala, mga kapatid. Pag missionary, ibig sabihin po, kahit saang lugar, pumupunta kasi missionary yon. So, tapos, mayroon pang vaccination exemption letter. Tapos, mayroon pang mission order. Pirmado kay Pastor Lai, pirmado din ng liit ninyong lingkod. So, yun. Pag nakita na yon, nakalagay doon sa missionary ay mission order na yon sa mga pastor at elder na doon sila naka-assign sa lugar na yon, malayo. So, yan, pag dating sa checkpoint, ipakita. So, payag naman yung mga police, mga checkpoint. So, tulong at gabay sa bugtong at buhay na Diyos na yun. Hindi mapigilan niyong gawain ng bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid. Kasi kahit anong mangyari sa sanlibutan, mga kapatid, hindi mapigilan niyong gawain sa bugtong at buhay na Diyos. Experience ko yun, mga kapatid. Maraming mga napuntahan kahit saang division dito sa Mindanao. Sinabi ko sa kanila kasi hindi na yung mga pastor makamiting buwan-buwan kasi mayroong board meeting sa kaharian, mga kapatid, dito sa Mindanao at nagtipon-tipon yung lahat mga pastor elder, lahat ng mga leader natin sa iba't ibang mga branches sa iba't ibang lugar at nagtipon-tipon. Hindi sila makapunta kasi kuan yon, COVID, yon. So, hindi makapunta sila, pandemic. So, yon, ako na ang pumunta sa kanilang mga lugar. So, pumunta ako sa Division 4, Division 2, Division 3, saan? Division 1, kahit saan, makapunta kami dahil sa tulong at gabay ng bugtong at buhay na Diyos sa ginawa sa bugtong sugo, sa bugtong at buhay na Diyos, Pastor Lahi. Yon ang nakakuan. Kaya hindi mapigilan yung gawain ng bugtong at buhay na Diyos kahit ano pang mangyari sa sanlibutan ito. Amen. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Totoo yan. Kasi nung pandemic na panahon, naalala ko lang si Pastor Lahi. Ako, nagtanong din ako. Sabi ko, bakit ang laki naman ito, mahal? Sabi niya, sinadya ko talaga yan, mahal, kasi nga iba tayo.
Sabi nga niya, hindi tayo, iba tayo. Katawhang lahi, katawhang pinili. Oh. Kaya nga tayo iniba ng bugtong at buhay malaki kasi malayo pa lang. Makita na. Makita na. Di ba? Makita na agad. Sino ba namang hindi nakakita nito? Malayo pa lang. Sobrang laki. Akala mo, general yung dumaan eh. Kaya sabi nga, di ba? So, ayun po, marami pong experience ang ating mahal na mga mahal na mga pastor nung panahon ng pandemic. Kami ni pastor nung time na yun, nandoon kami sa Palawan. Sabi ni Pastor Lahi, saglit lang daw yun. Mawawala tama lang din. Pero Tama yun. totoo, nawala din. So sabi niya, sa pagbalik ng sakit, Hindi na yon. hindi na mawawala. Hindi na mawawala. Tuloy-tuloy Patuloy hanggang na yun. sa pagbalik ng bugtong at Oh. buhay na Diyos. Sinabi yon. So ikaw naman, mahal na elder, ano yung ginawa mo doon sa pandemic? Nung panahon, sister, nung panahon ng pandemic, hindi ko pa kilala si Pastor Lahi. Hindi mo ba kilala pala? Hindi pa. Ay, gano'n? Hindi ko pa kilala si Pastor Lahi, pero yun, nasa pamumuno pa kami ni Brother Ruel. Kaya ang nangyari, Nakapanood ka ba ng live niya? ni Pastor Lahi, Oo. nito nang huli na, tapos na. Ay, gano'n? Hindi na pandemic. 2022 na. Ano ko na, Bago lang pala. Oo, bago lang. Kaya noon, ayaw ko man magpabaksin noon, ay napilitan akong Nagpabaksin magpabaksin. ka. Ito yung binigay ni Oo. Pastor Lahi na baksin eh. Oo. Ay, siguro mga kapatid, Sister Deborah, Pastor, ay siguro kung napanood ko na agad nakilala ko na agad si Pastor Lahi noon, nung time hindi pa nagpa-pandemic, Hindi ay ka baka mabaksin, hindi na ako nagpabaksin. Ah. Kasi required nga, kasi nga mga kapatid, ang trabaho ko ay sa karsada, nabiyahe ako. Lahat ng checkpoint, madadaanan, laging chine-check. Kung tama merong vaccine ID. Mm. Kung hindi ako magpabaksin, wala akong mai-present sa checkpoint na vaccine ID. Hindi ka pa... Pero kung nakilala ko na si Pastor Lahi nung time na yon, nung pandemic, baka siguro mga kapatid, nabigyan din ako ni Pastor Lahi ng vaccination, yung card, exemption. vaccination exemption, at saka nung ID. Ligtas din tayo sa checkpoint. Pero ganot pa man, sinamahan naman tayo ng bugtong at buhay na Diyos. At ito nga, nakilala natin si Pastor Lahi, at ngayon, kasama-sama na tayo sa kaharian ng bugtong at buhay na Diyos na ating ipinapangaral yung salita ng bugtong at buhay na Diyos na sinabi sa Mateo 24:14 na ipangaral sa buong sanlibutan. Kaya, yun mga kapatid, patuloy kayo magsubaybay para kayo marami pang malaman dito sa ating mga live ng ating mahal na Sister Deborah, gabi-gabi. Yan. Maraming salamat, mahal na elder. Parang ini-ending mo. Parang pa-ending na kami. Hindi, kinukuha ko lang sila, sister, para baka sila antukin, o baka Tama, sila kaya ini-encourage lang natin sila na patuloy na sumubaybay. Tama talaga yan, mahal na elder Joseph. Nagpatawa lang tayo para hindi sila antukin. At gusto ko rin i-shout out dyan ang ating elder, Maximino Labad. Magandang gabi. At saka Elder. yung mga nanonood dyan sa Makahambos, Sister Nika na Mukatkat, welcome sa Pastor Lahi Live. Magandang gabi sa inyong lahat dyan. So, dito patuloy tayo. So, yun ang experience ninyo. Yun, doon napakita ang tapang. Na may gabay ng banal na espiritu, ng bugtong at buhay na Diyos. So, yung si Pedro at si Juan, hindi nakapigil sa kanila yung wala silang kalayaan dahil nakulong sila. Alam mo, nung unang panahon, sa panahon ng Kristiyano, yung panahon na maraming pinatay yung Mother Church, yung papa nila, maraming napatay nung panahon na yon. Bawat isang, alam mo yung nangyari, bawat isang tao na patay nila ay maraming nako-convert na umaabot ng 100. Kaya nabibigla sila, every time na may patayin sila, mas marami yung nako-convert. Oo, ganun talaga, totoo yan. So nabibigla sila, sinusunog na nila. Alam mo, mas grabe yun dati. Sinusunog nila, tapos pinapako nila ng patiwarik. Ang bugtong at buhay na Diyos natin, nakaganyan lang siya, di ba? Pero yung sa mga unang Kristiyano, po, yung panahon na nawala na yung mga apostoles, yung mga disipulo na lang nila ang sumunod, yung mga nabautismuhan sa Day of Pentecost. Disipulo ang tawag doon. Wala na ang mga apostoles. Ang last na namatay kasi si Apostol Juan.
doon sa Patmos, na isulat pa niya ang Revelation. Ha? Pero yung mga disipulo ng mga apostoles, ay, grabe yung pananampalataya nila. Tinanong sila, Sabado ba o Linggo? Nanindigan sila sa Sabado. Asa nangyari, pinapatay sila. Bawat isang patay, ang nako-convert, 100. Nabibigla yung pumapatay. Bakit dumadami ito Sobrang sila? dami yung mabalik. Dumadami sila. Oo. So yun ang tapang. Kasi nga, pag ang banal na espiritu na, ay hindi ka na matatakot. Kahit hadlang yung kalayaan, ay hindi mahadlangan yung banal na espiritu. Mahal na Elder Joseph, Pastor Amen. Vance, Oo, Pastor Calyura. So ano pang wala sa kanila? Una, wala silang pera. Kasi mangingisda lang si Pedro. Tama? Alam mo naman, hibasta, anong Tagalog niyan? Yung dagat, hibas at saka Taob. Taog. tao ba? Taob din. Malaki yung Taib. dagat, tapos hibas, hindi lagi yung, di ba, nakatry ka mangisda, no? Mahal na Pastor Carlito. Di ba, hindi naman laging maraming talagang kita. Maraming isda, maraming huli, hindi, di ba? So, wala silang pera. Pangalawa, wala silang kalayaan kasi nakulong. Pero after nakulong sila, hindi pa rin sila tumigil. Mas lalo patuloy na nangaral sila Pedro. So, pangatlo, anong wala sa kanila? Edukasyon. Tama. May pinag-aralan ba sila? Wala. Wala silang pinag-aralan. Yun ang sabi ng Gawa, Kapitulo 4:13. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Gawa, chapter 4, verse 13. Nang makita nga nila ang katapangan ni Pedro at ni Juan, at pagkatalastas nila'y mga taong walang pinag-aralan at mga mangmang, ay nangagtaka sila at nangagpagkilala nila na sila'y mga kasama ni Jesus. Amen. So, hindi ibig sabihin yun, dahil sila ay mangmang, hindi ibig sabihin na bobo sila. Ang ibig sabihin kasi nung unang panahon na wala kang pinag-aralan, kung hindi ka nag-aral, katulad ng pinag-aaralan ng mga Pariseo. Tinatawag po itong Greek rhetoric. Nang ibig sabihin ay yung art po na marunong ka magsulat at magsalita sa harapan. Kasi appeal sa training yan. Appeal sa pinag-aaralan nila yung public speaking. Paano sila magsalita sa daming tao? Hindi naman nakapag-aral sila, Pedro. Mangingisda nga lang. Pero naging hadlang ba yun sa kanila? Hindi. Hindi naging hadlang sa Hindi kanila. hadlang sa kanila. Wala man silang parehong level ng Pariseo, Sadducee, and Sanhedrin. Wala man silang level of formal education. Nakahadlang ba yun sila sa kanila? Wala. So, kahit sa atin ngayon, masasabi ko na wala akong pinag-aralan. Alam nyo bakit? Hindi naman ako nag-aral ng theologian Hindi ako nag-theology. Wala akong pinag-aralan. Kasi kung masasabi mong wala kang pinag-aralan, kung nag-aral ka ng pagka-theology na pinag-aaralan ng mga pastor ngayon, ay masasabi mong nakapag-aral ka. Ako, hindi ako nakapag-aral ng ganun. So, wala din akong pinag-aralan. Tama. Pero naging hadlang ba yon? Hindi. Kayo mga mahal na mga pastor, hadlang ba sa inyo? Hindi ba kayo, alam mo, sa totoo lang, bigyan ko kayo ng background, mga minamahal ko mga kapatid. Nung unang pagmensahe ko dito, ay every time na sinasabi ko kay Pastor, buhay pa si Pastor Lahi nung nagsalita ako sa harapan na pinasalita niya ako. Kasi nga, every time na hindi siya matapos-tapos sa mensahe, kailangan mayroon pang magsalita bago siya. So, nagsalita ako, hindi ko alam paano tapusin yung salita ko. Sabi ko, after nun, ikat natin yung story, sabi ko sa kanya, hindi pala ganun kadali ang trabaho ng pastor. Hindi pala ganun kadali ang trabaho ng elder na maharap ka sa, pupunta ka sa pulpito at mangangaral. Hindi po ganun kadali. That's why, lagi kong sinasabi kay Pastor Lahi na, mahirap pala ganito, mahal. Hindi pala basa-basa ang trabaho ng mga pastor at elder. Alam ni Pastor Lahi yan. Kaya that's why si Pastor Lahi, naghahanap din siya ng paraan, paano niya mabibigyan ng, nakikita niya kasi, yung nakikita niya kung ano ang ginagawa ng mga pastor at elder niya. Kaya, nung naalala niyo, yung papunta ng Palawan, yung bago siya nawala, gusto niya talaga na mabigyan sana lahat. Sana kung gusto, yung marami lang pera, madadala niya doon lahat. Diba? So, hindi niya nadala lahat. Kunti lang. Pero nag-iisip, lagi nagtatanong si pastor, ano ba ang kailangan kong gawin, mahal? Anong gagawin ko sa mga pastor at elder? Sabi ko, ganito gawin mo, mahal. Ilibre mo sila. Kasi nakikita ko kung gaano kahirap magsalita sa harapan. So, ngayon, kahit ako mga kapatid, hindi po ako nag-aral ng theology, kaya wala akong pinag-aralan. Pero hindi ibig sabihin, nabobo ka na. Tama.
So anong masasabi mo sa itong salita na ito na walang pinag-aralan? Ikaw muna, Pastor Mas, Pastor Carlito, and then si Elder Joseph. Maraming salamat, Sister Deborah, at magandang gabi po sa lahat. Ito, Sister Deborah, sa akin, so kasi nakasulat yon sa banal na kasulatan. Katotohanan yon, nangyari na yon sa mga apostoles ng bugtong at buhay na Diyos, ng mga Diyos Panginoon Kristo na pinakamakapangyarihan sa langit. Kasi tama yon o totoo yon na walang pinag-aralan yon, kasi hindi nag-aral sila na mangangaral. Silang Pedro. Kagaya ng mga parasiyo. So, pero yung mga tao na mayroong pinag-aralan, bakit hindi pinili ng bugtong at buhay na Diyos para yun ang turuan ng bugtong at buhay para mangaral? Bakit hindi? So, ang pinili ng bugtong at buhay ni Diyos, mga kapatid, yung mga taong walang pinag-aralan. Bakit? Kasi mga mangmang, bakit yung mga taong walang pinag-aralan pinili ng bugtong at buhay na Diyos? Kasi mga kapatid, yung taong maraming mayroon ng pinag-aralan, kuan na sa kanyang sarili, mga kapatid. Nagmamalaki na sa kanyang sarili, taas na sila sa tingin sa kanilang sarili. Taas ng garbo, sa Tagalog yon. Taas na yung pride nila. Di ba? Hindi na makinig yon. Pero yung taong walang pinag-aralan, mga mangmang, mga kapatid, pag yun bakit yun ang pinili ng mga bugtong at buhay na Diyos? Kasi yung mga taong walang pinag-aralan, mga kapatid, handa silang makinig, mga kapatid. Handang makinig sa salita ng bugtong at buhay na Diyos, at yung mga tao na yon, hindi sila nagkuan sa kanilang sarili kasi wala silang pinag-aralan, wala silang alam. So, pag tao na yung walang alam, walang pinag-aralan, ibig sabihin yon, mga kapatid, ay handa silang tatanggap sa lahat ng itinuturo ng bugtong at buhay sa kanila, at tanggapin nila, at yun ang ginamit ng bugtong at buhay na Diyos. So, ang nangyari, mga kapatid, sabi ng banal na kasulatan sa Santiago 1:15, 5? Nga, pag wala kayong, sa Tagalog yung kaalaman? Maghingi lang kayo sa bugtong at buhay na Diyos. Di ba? Hindi na pa nagpag-aralan, mga kapatid, hingiin lang natin. Santiago 1:5, mga kapatid. Di ba? Santiago 1:5, hingiin lang natin sa Panginoon ng bugtong at buhay na Diyos yung, kaalaman natin. Hindi na pag-aralan. Kasi pag-aralan, example, ito, kami, Pastor Carlito, kasi malapit lang yung agwat sa edad namin. Pag mag-aral pa kami ng 10 taon, sa tingin ninyo, sa tingin ninyo, mga kapatid, pag mag-aral pa kami ni Pastor Carlito, 10 taon, tapos, doon pa kami magpagamit ng bugtong at buhay para mangaral sa kaharian. Sa tingin ninyo, wala na. Arthritis na Bisaya pa. Hindi na kami makalakad, mga kapatid. So, yung ibig sabihin, Pastor, Elder Ponte, yung mga taong walang pinag-aralan na ihinirang ng bugtong at buhay na pinili ang bugtong at buhay na Diyos, gagamitin ang bugtong at buhay na Diyos, ibig sabihin, mga kapatid, kahit wala kang pinag-aralan, kahit mangmang ka, kahit wala kang pera, pero gagamitin kang ng bugtong pag handa kang magpagamit ng bugtong at buhay na Diyos. Handa kang mananampalataya sa katotohanan, sa bugtong at buhay na Diyos, tanggapin mo ang bugtong at buhay na Diyos, yun, gagamitin ka sa bugtong at buhay. Hindi nakatingin yung bugtong sa mga kung anong ipinag-aralan mo, kundi nakatingin ang bugtong sa puso mo, kung handa ba kayo na magpagamit o magpautos ng bugtong at buhay sa kaniyang kaharian na lumaganap sa lahat ng sa buong sanlibutan. Yan, Sister Che. Maraming salamat, mahal na Pastor Mans. Ano ba yung pinipili ng bugtong at buhay na Diyos para kanyang utusan? 1 Corinto, Kapitulo 1, versikulo 27 hanggang 28. 1 Corinto, Kapitulo 1, 27 hanggang 28. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. 1 Corinto, verse 1. 1 Corinto, chapter 1, verse 27. Kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan sa sanlibutan upang hiyain niya ang mga marurunong, at pinili ng Diyos ang mga bagay na mahina sa sanlibutan upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas. Sa verse 28, at ang mga bagay na mababa ng sanlibutan at ang mga bagay na hinamak
ang pinili ng Diyos, oo, ang mga bagay na walang halaga upang mawalang halaga ang mga bagay na mahalaga. So, purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Ano daw sinabi ng bugtong at buhay ng Diyos? Gagamitin niya ang mga mangmang para ipahiya ang mga Yung mga ano matatalino. sinabi? Matatalino. At ginamit niya ang mahina para Hiyain yung malalakas. sino ba yung tinatawag na huyang karon? Sino ba yung tinatawag? Huyang na kay So ang mahina pala, ibig sabihin pag mahina, babae. Oh. So Babae yun. gagamitin pala ng bugtong at buhay yung mga mahihina. Oh. Mahina yung babae. Tama yun. 'Di ba? Para pahiyain ang mga malalakas. Oh. Ah. Babae yung sinasabi na mahina yun. Gagamit pala talaga ng babae ang bugtong at buhay na Diyos. Ah? So, ang reason niyan, ang mga minamahal ko mga kapatid, na hindi po gumamit ng mga matatalino. Alam mo, wala namang problema sa talino eh. Oh, oh. Kagaya ng ating mahal at kagalang-galang na pasulahe, may pinag-aralan. 'Di ba? Pinag-aral ng ating mahal na Pangulo Father Lahi. Nakapag-aral sa MBC, Theology. Ay ginamit niya yung katilinuhan niya sa bugtong at buhay na Diyos. Sinabi nga, alam mo, very humble to si Pastor Lahi. Sabi niya sa akin, alam mo mahal, marami pang mas magaling sa akin. Mm. At sabi ko naman sa kanya, anhin mo yung kagalingan kung wala naman ang espiritu at kapangyarihan Oo. ng bugtong na sugo. Wala ang bugtong at buhay na Diyos. Oo, totoo naman. Maraming nangangaral dyan, nakapag-aral, na doon pa sa Amerika nag-aral. Pero, nakita mo, mali-mali ngayong araw ng pagsamba. Ha? 'Di ba? So, bakit ginagamit yung mga mangmang para wala pong laman na magmamalaki sa kanyang sarili? Oh, tama yun. Kasi yung kung gagamit ng abogado, kagaya lang ng dating Nagmamalaki sa kanyang sarili kasama, yun. sabi niya, na-interpret ko yan, yung banal na kasulatan dahil sa aking katalinuhan. Oh, Yun- ang kinin niya. Yun kasi ang problema ng mga matatalino din. Hindi naman lahat ng matalino din ay ano sila, ganon ang pag-iisip. Oh. Basta lang, marunong ka lang bumalik ng lahat ng kapurihan at karangalan sa bugtong at buhay. Hindi ka magkakaproblema sa bugtong at buhay na Diyos niyan. So, ikaw, mahal na Pastor Carlito, anong masasabi mo? Nagagamitin yung mga mangmang, gagamitin yung mga mahihina, anong masasabi mo? Purihin natin ang bugtong ba ni Diyos. Ang ikasabi ko lang, Sister Chi, mapalad tayo. Dahil tayo ang ginamit ng bugtong mo ni Diyos. Kasi, ano naman yung katulad sa amin ni Pastor Mans, mapinag-aralan namin. Kung sa Bisaya pa, yung pinag-aralan ko, igo lang iinom ng tubig. Kaya nga, totoo ang nakasulat sa banal na kasulatan. Nangyari sa atin yun. Nangyari na sa atin ngayon. Pagdating ng panahon, yung katotohanan, doon nila malalaman, yung mga mangmang na yan, yun ang magbigay ng totoo. At saka yung mayroong mga pinag-aralan, hindi sila nagturo ng totoo. Pero ang problema din ngayon kasi, mahal na Pastor, minsan ang mangmang, nagpakamangmang na lang din. Nang ibig Ayun sabihin yan, wala nang alam, mas lalo pang wala na talagang alam. 'Di ba? Alam mo, yung mangmang ka na, wag kang na may alam ka. Kasi, ang bugtong at buhay na Diyos, ayaw niya yung mapagmataas na tao. Yun, ang Pag mangmang ka, wala kang kaalam-alam, magpailalim ka sa bugtong at buhay na Diyos. Yun ang Humingi maganda. ka na, Santiago, Kapitulo 1, versikulo 5 kanina, kung sino man sa inyo ang nangailangan ng karunungan, o wisdom, Humingi ka lang ay ng humingi bugtong ka sa ni bugtong Diyos. at buhay na Diyos. Minsan kasi, ang mga mangmang ngayon, ang mga mangmang din ngayon, ay talagang pinanindigan na nila ang pagiging mangmang nila, Elder Joseph. Ay, hindi na humihingi kasi pinipilit nilang i-interpret yung banal na kasulatan sa pagitan ng kanilang kamangmangan. Opo. Kaya naging mangmang. 'Di ba? Iba na kasi yung mga mangmang ngayon. Nagpatuloy yung kamangmangan dahil nandoon yung pagmamataas. Hindi, para sa akin, hindi applicable lagi ang mangmang na gagamitin ng bugtong at buhay na Diyos kasi may na-encounter Hindi ako. Hindi lahat. Kasi may na-encounter ako, mangmang na nga siya. Mangmang na nga, mangmang siya pero pinandigan niya ang pagiging mangmang niya. Yun ang problema. Yun ang naging problema.
So, pinaka-importante, pinaka-bottom line dito ay magpailalim ka sa Yun. kalooban ng bugtong at buhay na Diyos. Amen. Na hindi ko kaya to bugtong at buhay na Diyos, tulungan mo ako, paano ko to bigyan ng halaga, paano ko to i-mensahe, paano ko to, kasi mahirap pag nagkamali yung, sa totoo lang, mga pastor at elder, mahirap pag nagkamali ng mensahe ang pastor at elder. Yun Maraming ang- kaluluwa ang madadala sa bangin. Oo nga. Pag nagkamali lang, isang desisyon. Tingnan mo si Adan at saka si Eva, isang desisyon lang. Pumasok na yung kasalanan. Sinabi ba ni Adan at Eva, Panginoon, patawad, isang beses lang yun, hindi na kami uulit. Sinabi ba? Wala na. Hindi. Isang pagkakamali na bago ang lahat. Di ba? Kaya maingat-ingat tayo, lalo na pag nangangaral tayo ng salita ng bugtong at buhay na Diyos. Totoo yun. Kasi pag once nagkamali ka ng mensahe dyan, patay ka sa bugtong at buhay na Diyos. Naalala ko tuloy yung kwento ni Pastor Joseph Salig. Sabi niya, pag nagkamali tayo ng dala sa mga tao, parang tayo sa impyerno. Nandito yung mga tao natin sa ilalim, tapos tayo ang nasa taas. Kita daw isugnod. Oo nga. Kasi ganun eh. Di ba? So ano masasabi mo dyan, mahal na Elder Joseph? Maraming salamat, Sister Deborah. Naalala ko lang yung, nung boy pa si Pastor Lahi, lagi niya akong tinatawagan. One time, naalala ko yung sinabi niya, sabi niya, Brother Joseph, handa ka bang magpagamit sa bugtong at buhay na Diyos? Sabi ko, Pastor, wala naman akong alam sa banal na kasulatan. Ano ba sabi sa Santiago 1:5? Humingi, kung ikay walang karunungan, humingi ka ng karunungan sa bugtong at buhay na Diyos. Kaya nga ito mga kaibigan, mga kapatid, ito yung malimit na ginagamit ng iba na pinili daw yung kamangmangan na bugtong at buhay na Diyos para hiyain yung matatalino. Tama naman. Pero katulad nga na sinabi ng ating mahal na Deborah, ay depende sa taong mangmang. Kung ang mangmang ay handa siyang magpagamit sa bugtong at buhay na Diyos, ituturo ng bugtong at buhay na Diyos kung ano yung sasabihin sa mga tao. Yung tama na sasabihin. Pero kung ikaw nga ay mangmang, hindi ka naman nagpapagamit sa bugtong at buhay na Diyos, ay hindi rin ituturo sa iyo, hindi rin ipapaunawa sa iyo yung salita. Kaya mananatili ka nga mangmang. Pero kung handa ka magpagamit sa bugtong at buhay na Diyos, sa kabila ng iyong hindi ka nag-aral ng banal na kasulatan, hindi ka naman theology, katulad ng ating mahal na Deborah, hindi naman nag-aral ng pagiging pastor, na katulad ng ibang mga pastor na nag-aral ng ilang taon. Pero, nagpagamit sa bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid. At dito natin makikita yung sinasabi doon sa ating binasa kanina sa 1 Corinto, chapter 1, 27-28, na pinili yung mga mangmang para hiyain yung matatalino. Sino itong mga tatalino na ito? Yun yung mga may pinag-aralan, pero mangmang sa kautusan ng bugtong at buhay na Diyos. Mangmang sa katotohanan. Yun ang sinasabi natin. Kaya, mas pinili nila kasi yung mga matatalino na, ay hindi na ito makikinig sa bugtong at buhay na Diyos kasi mayroon na silang pride, matalino na ika ako. Hindi ko na kailangan na mag-aral pa. Alam ko na ika yan. Sabi natin ng ating mahal na Pastor Lahi, at sabi din ng Panginoon Jesucristo, ang Panginoon Jesucristo pumunta dito sa sanlibutan, mga kapatid, na hindi para sa mga taong walang sakit, kung hindi doon sa mga taong may sakit. Hindi sa mga taong matutuwid, kung hindi sa mga taong makasalanan. Kaya pinili niya yung mga mahihina upang hiyain itong mga, yung katulad ng mga Pariseo na mga matatalino, mabihasa sa mga kautusan at mga salita ng bugtong at buhay na Diyos. Kaya makikita natin, mga kapatid, na sa pamumuno ng ating mahal na Deborah ay lumalago kasi nakikita natin na sinasamahan talaga ng bugtong at buhay na Diyos ang gawain para sa Kanya. Amen. Maraming salamat, mahal na Elder Joseph. Sabi ni Elder Joseph din, Badilla, amen po, Elder Joseph. Sangay mo pala to eh. Tama yun. Yung kamangmangan mo, magiging, kung magpagamit ka sa bugtong at buhay na Diyos.
Pero kung hindi ka magpagamit, mangmang ka pa rin. Ha? Manatili kang mangmang. Manatili ka. Iba naman yung mangmang naman ngayon ay pinipilit nilang maging matalino. Ha? Ibig sabihin, pinipilit nilang maging matalino ay pinipilit nilang ipaintindi ang banal na kasulatan sa pamamagitan ng kanilang lakas, sa kanilang isip, sarili. So, yun yung mga mangmang na pinipilit na maging matalino. Ha? So, ganito ang nangyari. Wala palang pera si Pedro at Juan. Wala palang kalayaan si Pedro at Juan at walang edukasyon. So, hindi pala to excuse mga kapatid na ikaw ay magpagamit sa bugtong at buhay na Diyos. Tama? So, ano pong pinapakita ni Juan at Pedro na nagpagamit sila sa bugtong? Ano yung pinapakita nila na naging matapang sila? Wala silang pera, wala silang kalayaan, wala silang edukasyon. Ha? Ang pinapakita nila ay relasyon nila sa bugtong at buhay na Diyos. Ha? Di ba? Elder Joseph, yun lang pala ang kailangan. Hindi mo na kailangan ng pera, hindi mo kailangan ng ikaw ay malayang makapagmensahe, hindi ka naman nagmimensahe. Itong nakulong nga, nagmimensahe sa loob, nakapakonvert pa. Ha? Alam mo, alala ko lang yung sinabi natin mahal at kaglangalan ng Pastor Lahi. Sinabi ng ating mahal na Pastor Lahi, inaantay daw ng bugtong at buhay na Diyos, sino daw magbubukas ng prison ministry at sa hospital ministry. Inaantay daw yan ng bugtong at buhay na Diyos. Kasi pag-usapan ng kulong, mahirap eh. Alam mo naman, makukulong ako, medyo mahirap talaga sa loob. Pero kung gagamitin mo na may rason ang bugtong at buhay na Diyos, kagaya ni Joseph na anak ni Jacob, di ba? Kahit na wala siyang kasalanan, ay nagpailalim pa rin siya sa bugtong at buhay na Diyos. Kahit nakulong na siya, ginawa siyang second in command. Di ba? Anong masasabi niyo yan, Pastor Carlito? Na ang source ng ating lakas, ng tapang ay sa bugtong at buhay na Diyos. Purihin natin, bugtong ba ni Diyos? Ang isasabi ko lang, Sister Deborah, dahil sa tulong ng bugtong at buhay ni Diyos, doon nagkaroon sila si Pedro, tapang, lakas, lalo na nga, binuhusan sila ng unang ulan. Kaya nga, doon na sila nagkaroon tapang, lakas, dahil sa tulong ng bugtong ng Diyos. Dahil tayo, pag hindi pwede gagamitin natin sariling lakas, kung hindi ang bugtong ng Diyos kasama natin. Kaya nga, sa lakad, sa napuntahan namin, first time ko, doon ko naisip nga, ang bugtong ba ni Diyos nagabay sa atin. Hindi ko akalain, mga kapatid, 12 kaluluwa nga tumanggap sa karyan bugtong ba ni Diyos. Kaya nga, sa simple lang salita, tumanggap. Hindi basta-basta eh. Kahit dito, kahit anong gagawin mo, ipangaral mo, maraming salita, pero hindi tumanggap. Pero doon kung lumakad ka para sa karyaan bugtong ni Diyos, doon gumabay ang bugtong ni Diyos. Doon ko na kita ang experience ko sa aming lakaw. Purihin natin ang bugtong ni Diyos. Maraming salamat, no, Pastor Carlito. Si Pedro, mga kapatid, ay humarap sa hukuman. Grabe, ang tapang-tapang niya, Elder Joseph, Pastor Mans. Ang tapang-tapang niya, sinabihan yung mga pumatay sa bugtong at buhay na Diyos, yung nagpapako sa bugtong at buhay na Diyos, hinarap niya. Hinarap niya, mga kapatid. Yun nga, mga kapatid, sa atin din ngayon. Tayo ay harap, mga kapatid, pagdating nitong Sunday Law na to. Pero wag po kayo mag-alala bago po ang Sunday Law. Bago ang Sunday Law ay nakatanggap na po tayo ng huling ulan o latter rain. Yun ang pangako ng bugtong at buhay na Diyos. Naalala yung mga disipulo? Gusto ng mga disipulo na umalis na sila ng Jerusalem. Sabi ng bugtong at buhay na Diyos, Pastor Mans, wag muna. Antayin nyo muna ang banal na Espiritu. Kasi gusto nilang pumunta na kahit saan, wag muna. Nung panahon na binuhos na yung unang ulan, doon na ang mga disipulo, anong nangyari? Ayaw na rin umalis sa Jerusalem. Kaya, nagpadala ng persecution. Manilitis. Para mag-scattered sila. Iwalay-walay sila. So sabi ng bugtong at Matthew 28, 19-20, ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa ay nasa akin na. Sabi ng bugtong at buhay na Diyos.
humayo kayo at bautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Yun ang inutos ng bugtong at buhay na Diyos, Elder Joseph. So, ngayon po mga kapatid, sa huling mga araw, tayo din po mga kapatid, yan ang sinasabi ko, yung mga matatanda ay paakyat ng bundok. Opo. Pero tayo, mga pastor at elder, Patuloy. bihira, nasama pa ako, patayo pa. Kayo lang sana yun. Nasama patuloy ako, Elder Joseph. Hindi na napigil, sabi ko tayo. Pero mga pastor at elder, sama ako. Alam mo, mga kapatid, ipag-pray natin na bigyan tayo ng gift of martyrdom ng bugtong at buhay na Diyos. Alam mo yung ibig sabihin ng martyr, Elder Joseph? Amen. Kahit nasasaktan ka na, mahal mo pa rin. Opo. Diba? Kahit nasasaktan, yun yung martyr. So sa Sabay. panahon ng bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid, sa panahon na itong parating na paglilitis, itong persecution, kahit na nasaktan ka na, kahit napapiliin ka, kahit itorture ka pa, kahit unahin yung mata mo o anong unahin, dahil binigyan ka ng espiritu ng bugtong at buhay na Diyos, yung regalo niya na maging martir ka, ipaglalaban mo talaga ang bugtong at buhay kahit anong Amen. mangyari. So ganun po sa mga pastor at elder. So ihanda nyo na inyong mga sarili. Kasi hindi pwedeng sa bundok kayo. Kasi ang para sa bundok, yung mga bata at saka yung mga matatanda. Opo. Yun ang mangyayari. So, ano sinabi dyan, mahal na Elder Joseph, sa Matthew chapter 10, verse 19 to 20? Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Mateo chapter 10 verse 19 to 20. Datapwat pagka kayo'y ibinigay nila, huwag ninyong ikabalisa kung paano o kung ano ang inyong sasabihin, sapagkat sa oras na yaon ay ipagkakaloob sa inyo ang inyong sasabihin, sapagkat hindi kayo ang mangagsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama na nasa inyong Ama ang sa inyo'y magsasalita. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Ito yung sinabi ni Pastor Lahi, Pastor Mans. Hindi nyo malalaman na natanggap nyo na ang banal na Espiritu. Pag emergency, example, harap na kayo sa hukuman, lilitisin na kayo. Doon na, anong sasabihin mo? Hindi na ikaw ang magsasalita, kundi ang bugtong at buhay na Diyos na. Ano masasabi mo, mahal na Pastor Mans? So, maraming salamat, Sister Deborah. Magandang gabi po sa lahat. Ito, Sister Deborah, sinabi ni Pastor Lahi sa akin yon. Sinabi ni Sister Deborah, mga kapatid, na hindi natin malaman, tanggap natin ang banal na Espiritu. Hindi natin malaman. Doon natin malaman pag mangyari na yun, mga kapatid, na pag-uusig na harapin na natin yung mga tao na mag-usig sa atin. Hindi na tayo ang magsasalita, sabi ng banal na kasulatan. Ang Espiritu na yun na nandito sa atin, sa loob natin. Hindi na. So, yun mga kapatid. So, tayo, haharap man tayo. Hindi man natin maiwasan yon kasi mangyari man yon. Diba? Pero sabi ni Sister Deborah kaganina, na kung mangyari man yung pag-uusig o pagsandilo sa buong sanlibutan, so, ibig sabihin, pag mangyayari na yon ang sandilo, nabubuhos na yung ulahing ulan. Kasi, tinanong ko yun ni Pastor Lahi, mga kapatid. Sabihin ko sa inyo, tinanong ko yun ni Pastor Lahi. Kasi, hindi ko papayag, mga kapatid, hindi ko malaman. Kasi, nagharap na tayo sa pag-uusig Diba? Nandito na tayo sa huling panahon. So, tinanong ko si Pastor Lahi. Sabi ko ni Pastor Lahi, Pastor, ano bang malaman natin o ano bang mangyari kung mangyari na yung pag-uusig o sandilo sa buong sanlibutan? So tayo, anong mangyayari sa atin? Sabi ni Pastor Lahi, huwag kang mag-alala, Pastor Mans, kasi pag magsandilo na yon, pag magpatik na yung yawa, Satanas, Diablo, magpatik na yon sa mga tao, ang bugtong at buhay na Diyos magpatik din. Yun ang sabi. So, ibig sabihin, pag mangyari na yung sandilo sa sanlibutan ito, nabubuhos na yung banal na Espiritu. Pero tayo, hindi natin malaman, mga kapatid, na nakatanggap tayo. Doon malaman mo pag mangyari na yung pag-uusig, kasi hindi na kayo ang haharap o hindi na kayo ang magsasalita, kundi ang banal na Espiritu na nang dito sa atin. Yun ang mangyari, mga kapatid. Lalo na pag harap na tayo sa pagbuhay na ang kuan natin, ang kunin sa kuan. Kasi sabi sa banal, torture na tayo. Sabi ng banal na kasulatan na hindi lang kayo uusigin, hindi ipapatayin kayo. 'Di ba? So nakasulat 'yon. Hindi 'yon maiwasan natin. Pero
ito mga kapatid, hindi man natin maiwasan. So, lahat tayo nga mga missionary, team pastor lahi, hindi ito makahadlang sa ating gawain, sa gawain ng bugtong at buhay na Diyos, yung pag-uusig. Patuloy, sinabi ni Sister Cherry kanina, pag darating na yung sandilo, mga kapatid, yung mga bata, matanda, yun ang nandoon sa banal na bundok. Pero tayo, separate, tayo, ibig sabihin, pastor, tayo, hindi kayo sama doon. Bakit? Nagtago kayo doon? Tayo, separate tayo yung mga missionary. Kasi yung mission natin, mga kapatid, sa team pastor lahi, lahat ng pastor elder, makinig kayo, hindi kayo kasama doon sa banal na bundok. Yung nangdoon sa banal na bundok, matanda at mga bata. Pero tayo na mga missionary, team pastor lahi, patuloy. Bakit? Kasi malaking gawain, mga kapatid, lahat ng tao nakasulat sa pinadayag, pahayag 14:6 city na lahat ng pinulungan sa wika, lahat ng bayan, lahat ng bansa, lahat ng tribo ng tao ay makakaalam sa katotohanan patungkol sa kaharian ng bugtong at buhay na Diyos. Yun, malaking gawain. Kahit magsandilo pa yon, marami pang mga tao na hindi tumanggap sa patik, sa Diablo, sa yawa. Yon ang papuntahan natin at bigyan natin ng bigyan natin ng katotohanan patungkol sa kaharian ng bugtong at buhay na Diyos, at sila ay tatanggap na magiging mga bugtong anak ng bugtong at buhay na Diyos. Maraming salamat, Sister Deborah. Maraming salamat, Pastor Mas. Grabe, straight na Pastor Mas ang salita, no? Ano masasabi mo, mahal na Elder Joseph? Yun na nga, parang wala na akong masabi. Nasabi na ni Pastor Mans lahat. Pero, yun na nga mga kapatid, na dapat ay tayo, sabi nga ng ating Pangulo, ay tayo ay mga sundalo na bugtong at buhay na Diyos. Kaya tayo, mga missionary, mga pastor and elders, tayo yung dapat na malakas at matatag, matibay sa pananampalataya. Pag dumating na yung panahon na pag-uusig, kailangan talaga, mga kapatid, na tayo ay maging, lalo na, dapat lagi tayong handa. Oo. Kaya, bilang isang mga sundalo ng bugtong at buhay na Diyos, ay talagang dapat tayo, mga kapatid, ay handa sa labanan. Oh. Katulad ng ating mga kasundaluhan sa buong Pilipinas, handa silang lumaban, ipagtanggol ang karapatan ng bansang Pilipinas. Tayo naman, mga sundalo ng bugtong at buhay na Diyos, ipinagtatanggol din natin yung mensahe ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos laban doon sa kasamaan, sa sanlibutan. Ipinapangaral natin upang sa buong sanlibutan, hindi lang dito sa bansang Pilipinas, maging sa iba't ibang panig ng mundo, sa iba't ibang mga bansa, ay makarating ang mensahe ng kaharian ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Ay sinong gagawa niya? Kung kasapati tayo, mga sundalo, ay tatago doon. Oh. Kaya tayo yung haharap talaga, mga kapatid. Maraming salamat, mahal na Elder Joseph. Wala na daw siyang masabi, nasabi lahat ni Pastor Mans. Tama yun, ganito yan. Mga minamahal ko, mga kapatid, bago po ang Sunday Law, tandaan nyo ito, bago mag-Sunday Law, tapos nang tatak o magsilyo ang bugtong at buhay na Diyos. Tapos nang magsilyo, bago ang Sunday Law. Alam nyo bakit? Kasi sa panahon ng Sunday Law, ang kukunin po ng first fruit, 144,000 ay ang malaking hukbo na. So, kaya nauna sa atin, first fruit tayo eh. Bakit tayo natawag na first fruit? Kasi sa atin pinadala ang sugo ng bugtong at buhay na Diyos. Father Rahi, at sa pagbabalik ng Espiritu at kapangyarihan, Pastor Rahi. Na sa atin, binigay ng bugtong at buhay na Diyos yung katotohanan patungkol sa kanyang kaharian. Sino ba dito sa lahat ng mga denominations dito sa mundong ito ang tumawag ng bugtong na matawag na bugtong na anak ng bugtong at sinong nag-claim niyan? Pastor Lahi. Walang iba kundi si Pastor Lahi. Pastor Lahi. Pag lumabas ka dito sa tinatawag na ito yung, kasi si Pastor Lahi nagbitbit ng bugtong na anak eh.
Walang iba. So, kaya yung Sunday law, yung kukunin niya yung malaking hukbo na sinabi sa Revelation chapter 18 verse 4. Lumabas na kayo sa kanya para hindi kayo masama sa galit ng bugtong at buhay na Diyos. Ito na po yung sa iba't ibang mga denominations, iba't ibang mga sekta. Pero tayo po, sabihin natin, bakit ba sister, parang kulang pa yata tayo, hindi pa nga tayo umabot ng 100,000, 144 pa kaya? Diba? So, abangan nyo na yan na topic sa Sabado, God willing. Hindi ko muna ikwento dito, baka malaman nyo paano yan. Ha? Iba na muna yung kwento natin. So, paano ba natin malalaman na yung tao na yan ay nandyan sa kanya yung Holy Spirit o banal na Espiritu? Paano ba? Ano ba ang basihan natin na may banal na Espiritu na tong tao na to? Mababasa natin yan sa Galatia 5:22-23. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Galatia chapter 5 verse 22 hanggang 23. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Nakita nyo? Ano ang bunga ng banal na Espiritu? Pagpipigil, pag-ibig. Yun bang Kabutihan. yun bang naapakan ka ngayon? Nagpipigil ka ba? Hindi ka talaga sumigaw? Hindi ka ba nagalit? Hindi ka ba nanununtok? Hindi. Pag nasagi ka lang, hindi ka ba nanununtok? Malalaman mo kung yung banal na Espiritu sa tao na yan. Anong basihan natin? Ang bugtong at buhay na Diyos. Sinampal, linuraan, tinadyakan, hinubaran, pinapako sa kalbaryo ng cross. Pero anong panalangin ng bugtong at buhay na Diyos, mahal na Pastor Carlito? Anong panalangin niya? Purihin natin ang bugtong na Diyos. Sinabi niya, patawarin mo sila kasi hindi nila alam ang ginawa nila. Ganon. Pag nandoon ka na sa standard. Kasi, ano bang kanta natin? Maging katulad mo. Kanta ni Pastor Lahi. Gusto kong maging katulad mo sa pag-ugali at kabutihan mo. Amen. So, yun ang basihan, yung karakter. Yung karakter po ng bugtong at buhay na Diyos. Yun yung gusto nating abutin sa tulong ng banal na Espiritu. Amen. Kasi hindi naman natin magagawa yan kung walang banal na Espiritu eh. Yung habulin natin yung standard ng bugtong at buhay na Diyos, pag hinabol natin yun na umabot ka na sa point na siniraan ka na, marami kang naririnig, sinipa ka na, tinadyakan ka na, pero ang masasabi mo, Ama, patawarin mo sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Si Esteban, nangyari yan kay Esteban. Nung binato si Esteban, namatay, Nangyari yun eh. Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginawa. Yun ang gusto ng bugtong at buhay na Diyos na marating natin. Dapat nandyan yung bunga ng banal na Espiritu. Kasi maraming definition ng pag-ibig. Pastor Carlito, Elder Joseph, Pastor Mas. Marami. Pero isa lang ang definition ko sa pag-ibig dito. Sino? Ang bugtong at buhay na Diyos. Siya ang perfect illustration. Pinakapuno. God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. Siya ang So, pinakapuno kung sa lahat. nagmamahal ka talaga, dapat tingnan mo kung ano ang ugali ng bugtong at buhay na Diyos. At doon mo malalaman ang totoong definition ng pag-ibig. Handa siya magsakripisyo para sa ating lahat. Totoo yun. Diba? So, anong masasabi mo dyan, Pastor Carlito? Dahil kung hindi siya nagbigay sa atin ng malaking pag-ibig, hindi na isakripisyo yung katawan niya at sa dugo. Nagpapako siya sa krus dahil sa minamahal tayo. Minahal tayo niyang malaking pag-ibig. Kaya dahil sa utos ng ama niya nga magpapako siya dahil sa ating kasalanan. Kaya nga, at iba pa magsabi, kasi grasya na tayo, lahat na daw ang kasalanan natin, nawala na. Kaya nga, hindi na tayo gumawa ng ano pang utos na yan dahil wala na tayong kasalanan. Kaya nga, pinakamalaga ngayon, kahit may natanggap natin ang grasya, hanggang ngayon magpatuloy tayo sa pagbago sa ating sarili. Yun ang pinakamalaga sa lahat. Purihin natin ang bugtong ni Diyos. At dito lang po kami mga kapatid, kasi para hindi kayo mapuyat, bukas God willing, alam ko may mga trabaho pa kayo. So, ano ba yung last verse natin dito? Ang last verse po natin mga kapatid, yung sinabi po ni Samuel, 1 Samuel chapter 15 verse 22.
Basahin ko muna yung mga greetings. Sabi ni Elder Leomar Hakama, isang mapagpalang gabi po sa lahat, especially sa ating mahal na Deborah Israel at sa ating Vice President, Pastor Mans Buntilaw, Pastor Carlito, and Elder Joseph Fabregas Ponte at sa lahat na nanonood ng Pastor Lahi Live. Sabi naman ni Brother Kin Kabasag, saan yung comment? Mangmang, kanina to hindi ko nabasa. Mangmang ka na tapos yung puso mo puno ng galit at panghihiganti sa kapwa mo, sigurado lahat ng pinagsasabi mo walang saysay. Tama yan. Tama yan. Sabi naman ni Sister Falcotilla Fabregas, magandang gabi po. At sabi naman ni Sister Irma, amin po, Brother Joseph Fabregas Ponte, soon to be pastor. Pakibasa nga, mahal na Elder. Ayan. Unang Samuel, verse 15, chapter 22. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. At sinabi ni Samuel, nagtataglay kaya ang Panginoon ng pagkadakilang pagkatuwa sa mga handog na susunugin at sa mga hain na gaya sa pagsunod ng tinig ng Panginoon. Narito, ang pagsunod ay maigi kaysa hain at ang pagdinig kaysa taba ng mga tupang lalaki. Parihin ang bugtong at buhay na Diyos. Sabi lang po dyan is to obey is better than sacrifice. Dapat marunong tayong sumunod sa boses ng bugtong at buhay na Diyos. Para po tayo ay maging matapang. Kailangan natin ang gabay ng banal na Espiritu. So sa panghuli po mga kapatid ay ibigay ko po isa-isa ang pagkakataon sa last message natin, anong masasabi natin ngayong gabi at yung last na mensahe nitong gabi na to. Temporary na magtatapos ang Pastor Lahilat. Mauna sa iyo, Pastor Carlito. Purihin natin budod mo ni Diyos. Magandang gabi po sa lahat, sa buong mundo, sa lahat nating magkapatiran. Ikasabi ko lang, tayo, manatili tayo sa Team Pastor Lahi. Kasi pag umakbang tayo paatras, wala na. Patuloy tayo, lumakad, pabanti. Yun lang ikasabi ko. Maraming salamat, mahal na Pastor Carlito Calyura. At ibigay ko naman bago sa ating Vice President, sa ating mahal na Elder, Joseph Fabregas Ponte. Maraming salamat, Sister Deborah. Bilang panghuling mensahe, mga kaibigan at mga kapatid, tayo mga kapatid ay bilang bugtong anak na nabugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, ay dapat ay manatili sa ating puso yung pagpipigil. Mga kapatid, kung ikaw man ay nakakaranas ng panlalait o sinisiraan ka ng iyong kapwa, dapat manaig yung pagpipigil sa ating sarili. Kasi kung hindi natin mapigilan yung ating sarili na gumanti doon sa mga gumagawa sa atin ng mga hindi maganda, ay masasabi ba natin na nasa atin yung bunga ng banal na Espiritu? Kaya ipakita natin yung ating pagpipigil, pag-ibig sa kapwa, at higit sa lahat, yung pag-ibig sa bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos upang masunod natin ang kanyang kalooban. Maraming salamat mga kapatid. Maraming salamat, mahal na Elder Joseph, at ibigay ko ang pagkakataon sa ating Vice President, Pastor Mans Buntilaw. Maraming salamat, Sister Cherry Deborah Israel. Isang mapagpalang gabi po sa lahat na Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat ng nanonood, patuloy na nakikinig sa Team Pastor Lahi at sa live natin sa atong mahal na Deborah Israel gabi-gabi. So ako po ay nagpapasalamat na nangyari ito kasi importante ito mga kapatid, lalo na ngayon na sa huling panahon na tayo na kailangan nating malaman, mapakinggan natin yung mga katotohanan na para sa ating lahat mga kapatid. So, ang huling mensahe ko mga kapatid sa lahat ng mga Kingdom Citizen, Pastor Elder, lahat ng nanonood sa Pastor Lahi Live gabi-gabi na nagbigay ng mensahe gabi-gabi ang ating mahal na Deborah Israel, para ang lahat, ang pananampalataya natin mga kapatid ay laging tataba at lalago ito at umaapoy ang ating pananampalataya sa bugtong at buhay na Diyos, kasi maraming mga salita ng bugtong at buhay na Diyos na pakinggan natin na
natanggap natin at magawa sa ating buhay ang lahat ng mga sinasabi sa bugtong at para sa ating lahat, lalo na sa tayo sa huling mga panahon ngayon. At mga kapatid, ako po ay nagpapasalamat at lahat ng kapurihan at karangalan ay para lang sa bugtong at buhay na Diyos. At ang masabi ko, patuloy lang tayo gabi-gabi at i-share natin mga kapatid ang live sa Pastor Lahi Live gabi-gabi para marami pang mga tao at marami pang mga kaluluwa na makasama natin sa kaharian ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoon Kristo na pinaka makapangyarihan sa lahat. Shalom Aleichem. Mayang gabi. Maraming salamat, mahal na Pastor Mans, ating Vice President sa the Kingdom of God and Righteousness. At ito po ang masasabi ko. Maraming salamat po sa inyong panunood mga kapatid. Itong huling kapanahunan mga kapatid ay lagi ko pong sinasabi sa inyo, manindigan tayo sa bugtong at buhay na Diyos. Ipanalangin natin sa bugtong at buhay na Diyos. Iyakan po natin ang banal na espiritu ng bugtong at buhay na Diyos na kanyang ibibigay mga kapatid bago ang Sunday Law. Kasi pag wala po tayong banal na espiritu, dumating na itong Sunday Law, hindi po tayo makakasurvive mga kapatid. Tandaan po ninyo yan. Iyakan nyo ang banal na espiritu at ang bugtong at buhay na Diyos. Sabi nga ng banal na kasulatan, malapit ang bugtong at buhay na Diyos sa mga taong broken-hearted. So, ang ating pamumuhay araw-araw mga kapatid, magkakaroon po tayo ng tapang sa tulong ng bugtong at hindi tapang makipag-away, kundi magkakaroon po tayo ng tapang mga kapatid na mamuhay, na sumunod sa kalooban ng bugtong at buhay na Diyos. At gawin nating sentro po ang kalooban ng bugtong at buhay na Diyos sa ating mga buhay. Then, we can truly have courage under fire. So maraming salamat po sa inyong lahat. At ito po inyong maliit na lingkod mga kapatid. Kasama ko ang ating mga mahal na mga pastor. Pastor Carlito Caliura, ang soon to be Pastor Joseph Fabregas Ponte, ang ating Vice President sa the Kingdom of God and His Righteousness, Pastor Amancio Buntilaw, at akin pong i-announce mga kapatid na this coming Saturday, God willing, September 13, tayo po ay magkita-kita mga kapatid sa tulong at gabay ng bugtong at buhay na Diyos sa mga Diyos, Panginoon Kristo pinakamakapangyarihan sa lahat. Sa unang-una, sa araw ng Sabado ng bugtong at buhay na Diyos upang sambahin, dakilain, parangalan ang bugtong at buhay na Diyos sa mga Diyos. Pangalawa, at the same time, ang birthday po o karawan po ng ating mahal at kailang-galang na Father Lahi. Sabi nga ng Hebreo, at ang mga Pangulo, alalahanin natin ang ating mga Pangulo. So sa ganitong paraan, tayo po ay nagpapasalamat sa bugtong at buhay na Diyos na siya po ay lagi natin kasama mga kapatid. Hindi na po i-question yan, wala nang pagdadalawang isip, wala nang pagdududa na ang bugtong at buhay na Diyos ay nandito kasama po sa kaharian na kanyang iniwan, kanyang pinadala sa kanyang huling sugo, Pastor Lahi, at ngayon pinagpatuloy sa inyong maliit na lingkod. Purihin po ang bugtong at buhay na Diyos, ang lahat po ng kapurihan, ang lahat ng karangalan, ay binabalik po namin yan lahat sa bugtong at buhay na Diyos sa mga Diyos. Panginoon Kristo pinakamakapangyarihan sa lahat. Magandang gabi sa ating lahat mga kapatid. Shalom Aleichem.